How to facilitate small group. Ayan po ang pag-uusapan natin. Alam niyo po, ang facilitation actually is also skill. So, hindi lang tayo magpa-facilitate, kundi we want to become an effective facilitator. Nakuha niyo po. So, basically, ang pag-uusapan po natin ay how to handle small group discussion. Kasi maraming ibig sabihin ng facilitation, di ba? Pero yung gusto nating facilitation, yung small group discussion that leads to a deeper understanding of the Bible or Bible study. Nakuha niyo po. Basahin muna natin ang Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. It was He, God, or the Holy Spirit, who gave us actually gifts to people. He gave gifts to people and He appointed some, ano daw ang in-appoint niya? To be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, and others to be pastors and teachers. He did this to prepare all God's people for the work of Christian service in order to build up the body of Christ. Napag-usapan natin last time yung gifts of the Holy Spirit. At naniniwala tayo, ang gifts of the Holy Spirit actually are supernatural abilities given to Christians so that we will be able to serve God with excellence. Ngayon dito, binigyan niya tayo ng mga tao actually. In-appoint ni God ang mga apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Nakuha nyo? Naniniwala tayo na itong mga gifts na ito, nandito pa rin ngayon. Naniniwala tayo na meron pa rin gifts ng apostles, pero hindi na siya title. Nakuha nyo? Hindi katulad nung early New Testament time, yung 12, yun, title talaga yun, apostles, ang tawag sa kanila ni Jesus. Ngayon, naniniwala tayo ng gifts niya, nandito pa rin, pero office na siya. Nakuha nyo, meaning yung trabaho ng pagiging apostle. Ganon din sa prophets, evangelists, pastors, and teachers. Those actually are works, no? Offices. Although tayo ngayon, meron tayong tinatanggap ng mga pastors as title, or even teachers, no? Pero ang pinakamahalaga dito, ano daw yung purpose ng mga gifts na ito? Yung 5 yan, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Sabi ito, binigay daw yun, He did this, bakit daw? So that everyone, God's people, will be prepared for the work of Christian service in order to build up the body of Christ. Meaning to say ganito, yung mga leaders pala na yan, yung mga taong yan, pastors and teachers, and even the three na mention kanina, ang pinaka-purpose pala, ang gawain pala nila, is to what? To prepare. Sino daw ang ipiprepare? Yung mga anak ng Diyos. Para saan? Sa Christian ministry, sa works of service. Para daw yung buong katawan ng Panginoon ma-build up. So meaning to say, ako, as a pastor, you actually, bagamat, siguro sasabihin, hindi naman ako pastor eh. Siguro nga wala kang title ng pastor, pero what you are actually doing whenever you teach your small group, you take care of them, you pray for them, actually, that's a work of a pastor. Pastoring yun eh. Hindi nga lang title tayo, no, na parang ang tawag sa inyo, pastora o pastor, hindi ganon. Kundi yung work ng pastoral, pangangalaga. Bakit daw binigayan sa atin? Para daw, ma-build up natin yung body ni Christ. So meaning to say, ang pinakatrabaho pala natin talaga ay ihanda yung mga tao natin, yung mga taong binigay sa atin ng Panginoon para maglingkod sila. Akala ng karamihan, yung mga pastor, yung mga teacher, yung mga binanggit natin, sila yung mga naglilingkod. Hindi. Ang mga naglilingkod dapat ay lahat ng mga nasa katawan ng Panginoong Hesus, lahat ng Kristiyano. Anong gawain ng mga pastor, ng mga teacher? Tayo yung naghahanda sa kanila. Naglilingkod din tayo, pero hindi lang tayo, kundi inihanda natin yung mga tao ng Diyos para sila ay maglingkod. So that the body of Christ will be built up. So yun ang trabaho natin. So meaning to say, yun pala yung natin, yun pala yung ginagawa natin dapat. Dapat pala talaga, ini-empower natin yung mga tao, ini-equip natin sila. Kayo, ini-equip natin so that you can do the works of the ministry. Pero hindi lang yun. Dapat yung mga tao nyo din, yung mga small group members nyo, dapat papunta doon. Ini-equip nyo din, hindi nyo lang sila ini-evangelize, ini-edify, kundi ini-equip nyo rin para eventually ma-empower natin sila to do the work. Now, sa Hebrews chapter 10 verse 25, itong sabi, we should not stop gathering together with other believers.
as some of you are doing. Instead, we must continue, ano daw ang gagawin? We must continue to encourage who? Each other. Even more as we see the day of the Lord coming. Sabi rito, dapat daw, tuloy-tuloy daw nating ini-encourage ang bawat isa habang ang Panginoon ay paparating. Inaantay natin ng Panginoon. Dapat daw hindi daw tayo titigil. Saan nangyayari yung pag-i-encourage, yung pag-i-equip, yung pag-i-edify, pagpapalago basically sa mga kapatiran at paghahanda sa kanila? Saan daw? Nasa first statement ng verse 25. Sa gathering together. Mind you mga kapatid, let me tell you, that is a small group. Because Christians in the New Testament were actually meeting in small group. They meet from house to house. They meet sa synagogue. They meet sa iba-ibang lugar. And sa temple, yeah, they are meeting also. And you know what? Most of the time, it is in the context of a small group. Nakuha nyo? So meaning to say, small group actually has a very important role in developing our people. We develop the Christian as they grow when we disciple them in small group. So, sabi dyan, huwag tayong titigil, encourage natin sila. At saan nangyayari yun? Sa small group yun. Meaning to say, you as a small group leader, as actually a facilitator, has actually a very important role to do so that we will be able to fulfill this command. Kaya napakahalaga na maano talaga tayo. So, binilugan ko po yung salitang encourage. Yun ang ginagawa natin. By the way, dapat yung ating mga members na dumadalo sa small group natin, dapat umaalis sila. Pag natapos yung small group, umaalis sila na nai-encourage. Hindi na di-discourage. Meaning to say, yan ang goal natin mga kapatid. Nakatry na ba kayo na na umattend ng small group o ng Bible study o kahit ng church? Umattend kayo tapos umuwi kayo, hindi man lang kayo na-encourage, kundi nainis pa kayo. Meron bang ganun? Yeah, pwede mangyari yun. Kasi yung leader, hindi naging sensitive doon sa need ng isang tao. Nakakalungkot na umattend tayo, may umattend, tapos imbis na may encourage siya, na-discourage pa lalo siya. Imbis na lumakas, lalong humina. Imbis na gumalang, lalong nagkasakit. Parang hindi tama yun, Dapat i-goal natin sa ating small group na lahat ng a-attend, aalis sila na na-encourage. Mahina silang dumating, aalis na malakas. May sakit silang dumating, may problema silang dumating, aalis sila na ipag-pray, gumaling, meron silang panibagong sigla. Yan ang goal natin to encourage them. 1 Corinthians chapter 14 verse 26, it says, "So brothers and sisters, what should you do?" Ano daw ang dapat natin gawin? When you meet together o pag nag-iipon-ipon tayo, ano daw ang dapat natin gawin para magawa yung pinagagawa sa atin ng Panginoon? Sabi dito, when you meet together, one person, ano daw ang gagawin? One person has a song, and another has a teaching, another has a new truth from God, another speaks in different language, and another person interprets that language. Tapos, ginuhitan ko ito, very important. The purpose of all these things should be, what? To help the church grow. Meaning to say, we are doing ministry, we are serving, we are singing, we are teaching, we are speaking tongues, we are interpreting. Everything that we are doing in the church, the primary purpose is what? Of course, glorify God. Pero hindi lang yun. As we glorify God, we are actually helping the church, the whole church. And you are part of the church. I am part of the church. We are helping the church to what? To grow. So basically, sa small group, you as a small group leader, ang purpose mo talaga is to grow the church, to grow every attendee, and of course, the whole church, to grow strong. Nakuha nyo? So yun ang ilagay natin sa isip natin lagi, sa utak natin na, pupunta ako, maglilid ako, kasi I want the church to grow. And I, as one of the members of the church, will also do what? The same. Nakuha nyo? Now, pag-usapan natin, ano yung facilitation? Papasok na tayo, no? So, let me define what facilitation is a small group. Ito daw ay skill. This is a skill actually of drawing every member to actively discuss a particular topic, leading to a group consensus
and actionable response from each participant. Tagalogin natin. Ito daw isang kakayahan na kung saan ang mga tao ay may himok mo na pag-usapan ng isang bagay na nadadala mo ang buong grupo sa isang pagkakasundo na kung saan ang bawat isa ay mahihimok natin na gawin ang isang bagay para sa Panginoon. Actionable response for each participant. Nakuha niyo po, yan po yung facilitation. So, gusto kong bigyan ng pansin yung salitang drawing. Yung drawing dito, hindi yung drawing na nagdo-drawing ka, no? Hindi. Ang drawing, ibig sabihin nito parang ano, ang picture ay isang malalim na balon, tapos sa balon na may tubig. Yung tubig ay kukuhanin mo. Nakuha niyo po. Pag kinuha mo yung tubig sa malalim na balon, gagamit ka siyempre ng tools, tatapon mo yung lata sa probinsya, lata yun lata may tali. Pag tinapon mo, hihilahin mo pataas yung tubig. Meaning to say, kukuhanin mo kung ano yung nasa kalooban niya at palalabasin mo. Nakuha nyo? That is drawing. So that is basically the picture. When you facilitate, you draw the idea from each member so that they will share their insights from the study that you have been tackling or doing. Okay, pag-usapan nating mabuti, anong pagkakaiba ng salitang teaching o sa teacher at saka facilitator? Nakuha niyo. By the way, as a small group leader, may time na tayo ay magtuturo. Pero after magturo, dapat may time na tayo ay facilitator. Meaning to say, hindi lang tayong salita ng salita. Nakuha niyo. By the way, balik tayo dito. Sino sa inyo ang naka-attend na ng Bible study? O taas ang kamay. May icon dyan, may icon. Sino rito, yung bago kayo nag-lead, uma-attend kayo ng Bible study. Pakitaas po ang kamay. Okay, mga approve. Okay. May dalawa. Salamat po sa inyong participation. Yan, may mga nag-approve at taas ang kamay. Okay. Ito, pangalawang tanong. Naka-attend na ba kayo ng Bible study na kung saan yung Bible study leader, o yung the whole Bible study, talagang na-bored kayo? I mean, I know your intention is to really learn from the Lord. Pero nung umattend kayo ng Bible study, boring talaga. Sobrang na-bored kayo. Ako lang bang naka-attend sa ganun? Ako, ang dami ko na-attend ng ganun Bible study. Na-bored talaga ako. Kayo, may mga na-attend na ba kayo? Taas ang kamay, taas ang kamay. Okay, yan. Very honest. Ate Carol, si Rachel, si Brother Alex. Ako po, honestly, may mga Bible study na attendan ako na bored talaga ako, sobrang boring. Okay, let me ask you. Ano sa palagay nyo ang mga reason? I-type nyo lang po sa comment. Bakit boring yung Bible study na na-attendan nyo? Paki-type. Di naman bored pero konti lang kami. Yan, okay. Talaga, wala kang na-attendan na boring. Okay, praise God kung ganun. Ako may mga na-attendan ako. Kayo po, type nyo po, anong reason bakit kayo na bored? Kasi chismisan, sabi ni Sister May. Ano pa? Yung iba, bakit kayo na-bored? Sige po, comment. Bakit na-bored kayo sa Bible study? Matagal, sobrang tagal kasi. Yung leader lang ang salita ng salita. Umabot ng midnight ang kwentuhan. Yung nagtuturo, paikot-ikot yung kanyang yung kanyang sinasabi. Hindi po napapanahon sinasabi. English kasi, yung leader lang ang marunong siya lang salita ng salita. Ito pang nakakalungkot, no? Kasi po, matagal na nagutom kami, tapos wala pang pagkain. Sa mga physical, meeting. Tayo naman, tayo naman ay online. Anyway, maraming reason kung bakit nakaka-board. At ang isa doon, basically, hindi na-handle ng maayos. Hindi facilitation ang nangyari. By the way, itong ginagawa ko sa inyo is a form of teaching. Anong pagkakaiba ng teaching sa facilitating? Bilisan natin. Number 1, kapag teaching ang form of meeting, teacher-centered. Sa facilitating po, small group facilitating, participant-centered. Meaning to say, nakasentro sa participant, hindi sa teacher. Kapag teaching po, ang teacher ang provide ng idea. Sa facilitator po, hindi. Kinukuha ng facilitator kung anong idea meron ang mga participants. Sa teacher po, siya ang salita ng salita. Katulad ngayon, parang nangyari sa atin ngayon, teaching. Sa participants naman, ang nagsasalita, yung mga
participants, yung facilitator, ang ginagawa niya lang, dinidiscuss niya lang, o tinutulungan niya na ang discussion maging focused. Nakuha niyo po. Parang ganito po, sa teaching, nakita niyo po itong picture na ito. Sa teaching po, ganito. Ito ang teacher, ganyan. Ang information papunta doon sa mga tao. Ang tawag dyan, teacher-centered. So lahat, makinig kayo sa akin, ako lang nagsasalita. Kapag ganyan, umabot ng 2 oras, tapos hindi naman ay, nakakaboring talaga yan. Itong talk ko, pag umabot ng 2 oras, nakakaboring na ito. Ngayon, ang facilitating, ganito po nangyayari. Pag mag-handle kayo ng small group, facilitating, ganito po ang nangyayaring dynamics. Ganyan. Nakita niyo po. Ayan ang usapan. Hindi nakasentro sa isang tao. Nakuha nyo, ang dynamics niya, ganun. Lahat nagsasalita. Ayan po ang facilitating. Sa teaching po, ang teacher po, subject expert. Sa facilitating, ang facilitator, process expert. So, hindi threatening actually, yung facilitating. Kasi ang gagawin mo lang naman, magpo-process ka, tutulungan mong ma-process yung mga pinag-aralan nyo. Marami mga tao pag sasabihin na, magturo ka, takot silang magturo, 'di ba? Pero pag sinabi mo, mag-facilitate ka, mas sa kanila, mas magaan. Sige, magtatanong lang naman ako. Sa teaching, teacher is more concerned with the effectiveness of delivery. Sa facilitator, concerned naman siya sa management of the group. Whereas sa teaching, delivery tsaka content. So yan po yung pagkakaiba. Now, may time po na tayo ay teacher, pero most of the time ang ginagawa natin para ang development ay dynamic, tsaka yung group actually is active, we are doing facilitation. Nakuha niyo po. Ngayon, dumako tayo. Ano ba ang pinaka-role natin as facilitator? Kayo, anong role nyo as facilitator? Colossians 3:16, sabi rito, "Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitudes in the heart." Ano daw ang natin? Ano daw ang dapat mangyari sa atin? Dapat daw nangyayari yung salita ng Panginoon pag narinig natin, maging sa Bible study o small group, dapat magdidwell daw sa puso natin. O maging sa personal quiet time. That is our goal. Meaning to say, if I'm going to lead a small group, ang goal ko dapat is I'm going to help every participant to learn the Bible, to learn the Word of God, and the Word of God will dwell in their hearts. By what? By remembering the message of the Lord that we have just studied on that day. Now, may role ka as facilitator to become effective. Ano yung role mo? Number 1, you have to understand that a facilitator is simply another member of the group who is helping to make discussion happen. Meaning to say, kapag facilitator kayo ng isang grupo, hindi ibig sabihin na kayo lang ang turo ng turo. I-consider natin ang sarili natin na tayo ay katulad lang din ng mga ordinaryong member na pwedeng matuto. Pwede kang matuto sa share ng iba. At hindi ako, halimbawa ako ay small group leader o facilitator, hindi ako mas magaling, hindi ako mas mataas, hindi ako ang authority doon sa group. I'm just another member of the group who also learns. It just happened na ang aking role ay to help everyone focused on the discussion. Pangalawa, a facilitator looks for opinion, not answers. He asks what the person thinks or feel. Nakuha nyo? Meaning to say, pag nagtanong ka sa isang tao, nagtatanong ka at ang hinahanap mo kung ano yung nasa isip niya. Nakuha nyo? Hindi tayo parang teacher na, quiz tayo ngayon ha, titingnan ko kung anong kaalaman nyo. Hindi ganon. Hindi natin tinetest kung nasaan na yung level ng kanilang memorya o nalalaman, hindi ganon. Kundi ang tinatanong natin, ano yung natutunan mo? Ano yung sinasabi sa'yo ni Lord? Paano mo i-apply yan? At wala ditong maling sagot. Nakuha nyo? Nagiging mali lang ang sagot kapag yung tao, halimbawa, dumadating doon sa doctrinal na yung tapos ang kanyang paniniwala ay, halimbawa,
Meron kayong small group na sumali sa inyo, nagsabi na, hindi ako naniniwala sa Diyos eh. Nakuha nyo? That is his opinion. Nakuha nyo? And maybe that is what the person thinks or feels. Pwedeng itama yon, pero at that point, we are not actually looking for, dapat, ang sagot niya, dapat tama, ganito, ganyan. Nakuha nyo? So, meaning to say, if somebody share his opinion in the group, walang nagsasabi, mali yan, sister, mali yan, brother. Hindi ganon. Hindi tayo nagaganon. Kundi, we allow everyone to realize in themselves kung ano yung tama at mali, depending on what you share from the Bible and what the Holy Spirit actually teaches that person. So, let's trust that the Holy Spirit will speak to that person. Nakuha nyo? Pangatlo, ang aim ng facilitator ay to lead everyone into discussion. Meaning to say, kasi minsan sa discussion, halimbawa, nag-small group na kayo, may mga nalilihis ng topic. Halimbawa, sample, nagtatopic kayo tungkol sa pagsunod sa leader. Alam nyo, sabi sa Bible, sumunod tayo sa mga leader natin. Nakuha nyo? Eventually, na-topic na, kaya nga yung si Vice President, dapat yan eh. Kasi ganito, lumalaban siya, ganyan. Tapos ganyan. Napunta na sa politics. Nakuha nyo? Ang role ng facilitator, dapat ma-discern yun. Teka, na-off track na tayo sa topic. Teka muna. Maganda po siguro pinag-uusapan nyo, pero balik po tayo doon sa topic natin. At ang topic ay pagsunod sa leader. So, pag na-off track, ang trabaho ng facilitator, babalik niya uli sa discussion. Nakuha nyo po. Pangatlo. Number 4, a facilitator is a learner also. And he does not force his own idea. Meaning to say, pag facilitator ka, meron kang insight. Nakuha nyo? Yung insight mo, kadalasan, pag principle sa Bible, we can agree on that. Pero sometimes, when it comes to application, nakuha nyo? When you have your own idea of applying the principle, you do not force your idea to other people. Na sinasabi, dapat gantong ginawa. Halimbawa, sample only. Sabi sa Bible, ay patawarin mo ang mga nagkasala sa iyo. So, sa ikaw, sabi, alam nyo, ang ginawa ko nga yung kapatid ko na matagal ko nang hindi pinapansin, pinansin ko na siya. Nakuha nyo? Kaya, yung mga kaaway natin, personal application, mga kaaway natin, pansinin na natin. May isa kang kasama sa group na, alam mong nag-share din. Alam mo ako, may kaaway din ako, pero parang hindi pa ako handa. Yan ang sinasabi niya. Tapos ikaw, ang position mo, hindi, dapat anuhin mo na, batiin mo na. Ngayon, ang ganito gagawin mo. Sis, nako, parang mali yung ginagawa mo. Bakit? Kasi dapat ginagawa mo na yun. Isa sa kanya sabi, hindi pa siya handa. Hindi naman niya sinasabi na hindi niya gagawin. Nakuha nyo? So as a learner, do not force your own idea to somebody. Leave the Holy Spirit to do His part to convict that person. Nagigets niyo po ba ako? Ayan, ganun po. Number 5. Of course, the facilitator summarizes and asks for application. Halimbawa, may nag-share. Sinare niyang gantong insight niya, gantong principle na tutunan niya. Sa kabuuan ng small group, ang gagawin ng facilitator, bago niya i-close ang lahat, o sasabihin natin, salamat, natutuhan natin ganito, sinare ni brother ganyan, na dapat pala ganito, praise God. Sinare naman ni sister ganito, ni brother ganyan. Kumbaga, sinasum up mo lahat. Nakuha nyo? Tapos, yung principle yun na natutunan. You will ask, paano natin i-apply? Mas madalas, yung mga maraming nag-share ng kanilang natutunan o nakitang insight sa kadalasan. Minsan, sila yung yung kakaunti ang application. Now, hindi tayo rito for insight lang. Maganda na may insight, pero we encourage everyone to put it into their personal application. And when we say personal application, halimbawa, nag-share ako ng natutunan ko. Natutunan ko ngayong gabi na dapat pala, wag tayong magpabaya doon sa mga sinabi sa atin ng Panginoon. So, how am I going to apply it?
May sinasabi sa akin si Lord na puntahan ko yung kapatid ko para share ng gospel. I-schedule ko yun, gagawin ko yun. Nakuha nyo, sa personal kong application, hindi ko pwedeng sabihin na, ganito, ay dapat di tayo magpabaya. Kaya ikaw, sister, ha? Ikaw, yung kapatid mo, batiin mo na mga ganun. Ina-apply niya yung kanyang natutunan, pinupuwersa niya yung kanyang natutunan na i-apply nung iba. Hindi ganon. Dapat, nililid natin yung mga tao na i-summarize yung kanyang natutunan at the same time, how he is going to apply it on his or her personal life. Nakuha nyo? Personal life. Ayan. Ano ang 5 step para sa facilitations? Ang iba siguro sa inyo, review na lang to. Pero magandang review ito. Number 1, bago ka mag-facilitate o mag-handle ng small group, advisable that you start praying even before the meeting. Sabi sa Hebrews 4:16, let us approach God's throne of grace with confidence. Why? So that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So we need actually God's power, His strength, His wisdom. We need Him actually whenever we lead a small group. So bago tayo mag-lead, kailangan natin siya. Hilingin natin ng prayer. Panginoon, samahan mo kami, bigyan mo kami. And sometimes you have to pray, Lord, what is it that you want us to learn today? And you know what? When you're open to the voice of the Holy Spirit, sometimes may inihanda ka, pero sometimes the Holy Spirit will lead you to another verse or passage in the Bible na hindi naman yun ang pinagandaan mo. Pero the Holy Spirit knows that it is the very thing that you need on that moment. Okay. Pangalawa, after praying, of course, you plan. Sabi sa Proverbs 21 verse 5, the plan of a hardworking people earn a profit, but those who act too quickly become poor. Alam niyo ito, ang napansin ko, lahat ng bagay na pinagpaplanuhan, lumalabas na maganda. Kasi pinagplanuhan eh. And even in the time of planning, God actually blesses it. I should say, God blesses careful planning. So sa small group, ganun din. Pagplanuhan nyo din. Wag lang yung kung anong maisip, anong mabasa, pinagpaplanuhan yan. So pray, plan. Of course, number 3, you have to prepare. Prepare your work outside. Get everything ready for yourself in the field. And after that, build your house. Although, this speaks about a person who is preparing, agriculture, prepare your field. And eventually, you will be able to prepare your house. The same principle pwedeng i-apply sa handling of small group. Meaning to say, if you want things good, plan, you pray, you plan, but you also need to prepare. Sa small group, may mga preparation tayong kailangan gawin. Ano yun? Yung ituturo mo, yung mga tanong na itatanong mo. Siyempre, hindi lang yan preparation for the... Minsan, yung schedule, time, place, di ba? Lalo kung physical, physical small group. Meaning yung face-to-face, no? Key areas of preparation that you and I need to do. Number 1, you have to know your material, meaning yung ituturo mo. Dapat alam mo yung logical outline. Do you understand the lesson you will present? Sa atin dito sa WOTG, ang mga tinuturo natin o ang ating dinidiscuss sa small group, yung mga sermons naman o messages ni Brother Mike sa WOTG. Pero at least dapat pinanood nyo ito, tapos kung meron kayong mga insights, no, na sinabi sa inyo ng Panginoon, you can also jot down notes, di ba? So at least alam mo rin yung pagkakasunod-sunod at naiintindihan mo kung anong sinasabi mo. Meaning to say, kung may mga terminology sa halimbawa na sinabi, at least pareho kayo ng pagkakaintindi, no? Kasi baka mamaya, iba pala yung pagkakaintindi. Pangatlo, dapat malinaw yung objective. Meaning to say, ano bang purpose? Bakit ito yung lesson? At ano bang gusto mong ma-apply sa buhay nila after this session? Ako, particularly, ang gusto ko, after nitong session na ito, ay, ang gusto ko ma-apply nyo, yung mas ma-enhance ba yung yung skill nyo on facilitating small group. So meaning to say, pag nagkaroon ka ng ng small group discipleship meeting,
may nasa isip ka na, what is it that I want everyone to start applying in practical ways, no? Pangalawa, of course, not only your material, but also you have to also know your people. Meaning to say, sino yung grupo na imimit mo o minimit mo every week, sino-sino sila, ano ba mga needs nila, at saan na sila spiritually. Nakuha nyo? Bakit kailangan ito? Siyempre, para kumbaga yung atake mo doon sa small group discussion according sa kanilang kalagayan. Halimbawa, kung ang minimit mo ay mga senior citizen, hindi na pwede dyan yung mga topic na patungkol sa mga crashes, di ba? Baka mga topic niya patungkol sa mga gamot-gamot. Di ba? Halimbawa, anong need nila? Mas maganda kung halimbawa, nalaman mo na, siya, spiritually, ang need niya ay prayers. O kailangan matuto pa how to do Bible study o quiet time. At least yun ang mai-offer mo sa kanila. Siyempre, kung saan na sila spiritually. Bakit? Kasi kung halimbawa, bago pa lang sila, tapos ang tinatalakay mo na, second meeting pa lang tayo at kaliligtas nyo pa lang last week, ngayon pag-aralan na natin ang Revelation. Parang hindi bagay, di ba? So, dapat alam natin kung nasaan sila spiritually. Of course, you have to know your venue. Tayo, ganito, no? I'm speaking venue with in mind na hindi lang tayo online, okay? Hindi lang tayo online. Siyempre, seating arrangement, room temperature, noise, lighting, cleanliness. Sa online, hindi masyadong problema ito kasi harap ka lang sa cellphone mo o kaya sa laptop, di ba? Pero sa physical, small group, and I know some of you are really doing because you're serving in the church, you have to consider those. Yung seating arrangement. Ang suggestion ko, pa-circle siya. Room temperature, hindi mainit. Noise, hindi maingay. Hindi malapit sa kalsada. Well-ventilated. Yung ilaw, syempre, malinis. By the way, I also suggest, eventually mamaya. Of course, you have to know your Lord. Meaning to say, you should have a personal spiritual preparation. And you will have to commune with God through prayer. Meaning ikaw mismo, kilala mo ang Panginoon at natututo ka doon sa Panginoon. Alam niyo ang pinakamagandang magandang i-share na topic ay yung topic na ikaw mismo unang natuto. Meaning to say, totoong-totoo sa ito. Na-bless ka. Ito kapag sa preparation pa lang ng message, hindi ka na na-bless, how can you expect that the people that you are leading will also be blessed, diba? So, dapat tayo muna. Yan. And, of course, ito yun. Review natin. Pray, plan, prepare, practice. At syempre, number 5, you have to perform for the glory of God. When we say perform, meaning to say, gagawin mo ito para sa Panginoon. Unang-una sa lahat. At syempre, para din sa mga tao. Parang ganito, kung tatanungin ko kayo, halimbawa, na-invite kayo isang beses, mag-i-speak kayo sa isang golden anniversary sa isang church o sinabi kayo ang magbibigay ng testimony o kaya kayo magpipreach. Tapos sinabi pa, a-attend si Mayor at ang a-attend, mga nasa 1,500. Diba? Tanong, magpe-prepare ka ba o hindi? Magpe-prepare, diba? At hindi lang yun, magpe-perform ka, paghahandaan mo yung mabuti, at pagdating doon, pwede ba na pagdating doon, lalamya-lamya ka? Oo nga pala, mga kapatid, 50 years na pala kayo, binabati ko kayo, at si Mayor nandyan. Dami pala natin dito. Ganun ba ang magiging mo? Ganun bang magiging attitude mo? Of course, hindi, di ba? You will come in that place prepared and so excited even at the point of, mga kapatid, sobrang saya talaga ako dito. Meaning to say, you are going to give out your best. I should say, you will perform at the best capacity that you can give. Kasi, biruin mo, silver anniversary yun, 1,500 ang atin, at nandun pa si Mayor.
Bibigay mo talaga ang todo mo, di ba? Pero papaano mga kapatid kung ganito? Small group lang. Tapos, tatatlo ang a-attend. Tanong, excited ka pa rin ba? Magpe-prepare ka pa rin ba ng maganda? O hindi? Sasabihin mo, tatatlo lang naman yan eh. Nakanya? I hope not. I hope you will still prepare with excellence. Why? Because your audience is still God. Nakanya? We have an audience of one and that is God. So, kailangan prepare pa rin talaga. Hindi lang dahil sa maraming tao, dahil lang dyan may mga dekalibreng tao. No. Ang audience natin si God. So, excited pa rin tayo. Definitely. Amen. Sabi nga sa Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working for the Lord and not for people. Remember that the Lord will give you as a reward what He has kept for His people. For Christ is the real master you serve. Ay, ganun pala dapat ang attitude. Kahit nagpapakain ka ng bata, maliit lang bagay ito. O nag-preach ka sa malaking congregation o maraming tao. Sabi niya, you have to do it and do it with all your heart. Amen ba? Amen. So, now, there are 6 rules in facilitating a productive discussion. Pastor, paano ko ba magagawa yung aking discussion na productive? 6 rules. Number 1, ito, lalo pag bagong-bago yung yung grupo mo, you have to explain the guidelines. May guidelines ka dapat. Nakuha nyo? Ano-ano yung mga pwede mong guidelines? Pag-isipan yung mabuti. Pero dapat sasabihin mo yung guidelines. Nakuha nyo? Sa atin, meron tayong guidelines. Ang tawag natin dito ay Christ policy doon sa small group. At ito yun, yung acrostic na ito. Anong una? Confidentiality. Meaning to say, sa small group natin, kung ano yung narinig mo, what you hear in the group stays in the group. Especially kapag yung small group ay nagiging mas malalapit na, nagiging bukas na sa isa't isa. Sa una, hindi pa yan eh. Pero there are people na magkamisan sa simula pa lang nagpapakilala na. O dapat may confidentiality tayo. Kung anong shinare sa group, hindi mo pwedeng i-share sa labas. Unless otherwise, humingi ka ng permiso. Naka nyo? Hindi mo pwedeng i-share yung testimony o yung shinare ng kapatid mo sa grupo na shinare niya sa group with all confidence na hindi mo walang magsasalita sa labas. Kasi pwedeng ma-take out of context yung shinare niya di ba? So, may confidentiality tayo. Nakakuha nyo? Pangalawa, honesty. Meaning to say, ano ibig sabihin ng honesty? Meaning to say, we encourage everyone to answer questions and share their story with honesty. Hindi natin kailangan magpanggap. Hindi natin kailangang i-melodan yung isang bagay o alam mo yun, yung i-sugarcoat. No. Kailangan maging honest tayo. So yun, pwede natin sabihin sa kanya, you know what? We encourage honesty. Pero it doesn't necessarily mean na kailangan puwersahin natin. O kailangan magsalita ka na ha. Hindi ganun. We wait for the person, but we actually encourage honesty. Alam niyo po, the best act actually to encourage everyone to be honest is for us leaders to start becoming honest. Halimbawa, ang pinag-uusapan nyo ay kahinaan sa temptation. Maybe you are the first person who will share, no? Alam niyo kung may problema ako sa ganito din eh. Nyo? By being open, actually, everyone will like, uy, wow, vulnerable na si kuya o si sister, si brother. Very honest siya. Nyo? Pero syempre, with in mind na may confidentiality tayo. Number 3, respect. Respect. Sa small group, we encourage respect. And by that we mean you come on time and you listen to everyone's opinion also or sharing. Naka nyo?
Hindi yung late ka na nga dumating, nagmamadali ka pang umalis, tapos ayaw pang makinig. So, we respect everyone. Intercession, meaning to say, we pray for one another. Pinagpipray natin yung mga kasama natin. Dapat ganun talaga tayo as small group leader. Encourage natin na magpanalangin na tayo sa bawat isa. S, spiritual growth. Meaning to say, the intention of small group is for everyone to be encouraged to grow spiritually. Ano ibig sabihin nito? Yung small group po, mga kapatid, ay hindi lugar ng pagbebenta ng mga insurance o kaya ng liquid soap o kaya naku, pwede kong i-recruit si brother sa networking Walang ganun dapat. Walang ganun sa small group. So sasabihin na natin, kapatid, dito sa lugar, as much as we want, pero hindi tayo rito hindi ito lugar ng bentahan ng St. Peter Plan o kaya ng ang tawag nun, ng mga kung ano-ano na pwedeng ibenta. Sabihin natin na this is actually for spiritual growth. Lalong-lalo na ang small group po, mga kapatid, ay hindi lugar para mangutang. Okay? Bakit? Alam niyo po, matagal ko ng paglilid ng mga small group, may mga tao na ang kanilang reason bakit nag-join sa small group para makautang. May mga ganon at ang iba palipat-lipat ng small group. At makikita nyo minsan yung yung mga mahilig mangutang tinitingnan, mayaman yung si brother. Lalapitan na yun, tapos kikwentuhan ng ng mga drama sa buhay. Alam mo, ganito nangyari sa amin, ganito ganyan. Tapos eventually, pwede bang pautang? Kapag gano'n, nire-rebuke natin yan. Ayaw natin na may money involvement sa small group, pagbebenta o kaya pag-uutang o pagpapahiram. Paano, Pastor, kung halimbawa may legit na need at kailangan niya talagang pera? Ganito ang suggestion ko. Kung merong lehitimong pangangailangan ang kagrupo at hinihipo ka ng Panginoon na i-bless yung tao, huwag mo nang pautangin. Bigyan mo na lang. Bakit? Kasi yung utang, pag hindi binayaran, sasakit loob mo. Pero yung bigay, pag binigay mo, wala ka nang inaasahan, so hindi masakit sa loob. At hindi lang yun, si Lord ang mag-aano sa'yo. Magsusukli. Nakanya. And lastly, yung salitang Timothy. Ang ibig sabihin lang yan, sa small group, ina-expect natin ang bawat isa mag-grow. Pag nag-grow sila, eventually, they will become leader, spiritual leader, or small group leader, just like us. So, sasabihan na natin sila. So, sa former group ko doon sa Antipolo, CCF Antipolo, nabihan ko sila, sabi ko, after 3 years na hindi pa rin kayo nag-grow, hindi pwedeng ganun. So, I encourage everyone actually to consider handling small group also. Hindi pwede na sila lang ang kain ng kain, hindi pwede na sila lang ang inaalagaan mo, kundi darating talaga sa panahon na dapat mag-aalaga na din sila. Mag-share na rin sila ng gospel. Magbibigay na rin sila. Nakuha nyo? Hindi lang yun theory, kundi pinapractice. So, yan. Ayan po ang natin, guidelines sa small group. Now, so you have to explain it. Number 2, you have to encourage others to talk in the small group. Meaning to say, kung facilitator ako sa small group, dapat ang goal ko, mapagsalita ko lahat ng mga nasa small group. Hindi lang ako salita ng salita. Itong nangyayari sa atin ngayon, kaya salita ako ng salita sa inyo kasi lecture ito. Pero when we disperse in a small group, at kung kayo minimit yung small group nyo regularly, dapat sa una, siguro mahihain siya, pero sa mga susunod na araw, may encourage mo na siya na magsalita. Okay, pangatlo, as facilitator, you have to be an active listener. And not only an active listener, but you really have to show to them that you really are. Meaning to say, pakita mo sa gesture mo na interesado ka talaga, na kapag nagsasalita sila, tinitingnan mo sa mata.
Paano ba mangyayari yun sa sa online? Sa online, meaning attentive ka, hindi ka nakapatay ng video, di ba? Kasi minsan pag nakapatay yung video, parang iisip ka, nandiyan pa kaya si brother? Okay, so be an active listener. Number 4, as a facilitator, you have to ask the right questions. Why? You know what? The answer that we can get from participants depends on the questions that we throw them. If you ask the right question, you will get the right answer. But if you ask the wrong question, you will still get an answer. But if the question is wrong, you will also get a wrong answer. So, by the way, choosing a right question is a skill. So, dapat pag-iisipan mo talagang mabuti paano mo ibabato. Nakuha nyo? So, number 5, you have to respond appropriately to questions and comments. Ano ibig sabihin nito? Paano kung halimbawa may comment, may komento, o may tanong? At yung tanong, eto may mga tanong na parang obvious naman tinanong pa. Diba? O kaya may comment na, ano ba to? Yung comment nito parang nakikipagdebate So, how are you going to respond? Magagalit ka ba? Pipilosopohin mo ba yung tao? Kapag ganun ang ginawa mo, hindi na siya appropriate. Nakuha nyo? Pag nag-respond ka ng inappropriate doon sa question and comments, you will be taken as, ay, si brother parang hindi interesado sa question ko. Ay, parang inaaway ako ni brother or ni sister. Dapat we respond appropriately. Kahit yung questions, parang wala sa hulog, sagutin nyo lang. With ang tawag nito? With galang, no? Galang. Paano yung comments parang nakikipag-away o nakikipag-debate? Kasi halimbawa, sa small group nyo may umatid na ang dating daan. Sagutin nyo lang. Paano kung hindi ko alam, Pastor Jun, ang isasagot? Simple lang. Di sagot mo, brother, sa ngayon yung tinanong mo, hindi ko talaga siya alam. Pero hayaan mo, i-research ko siya o itatanong ko siya sa pastor namin. Tapos babalikan kita next week. Nakanya, ganun lang ang sagot sa tanong na hindi mo alam. Okay? Pero pag pinangako mo babalikan mo siya next week, balikan mo talaga siya. Next week, balikan mo siya at sabihin mo, oy nga pala, tapos na yung ating discussion ngayon. Nga pala, brother, di ba may tanong ka last week? Ngayon may answer na ako. Nakanya. So natuto ka at the same time, naging totoo ka dun sa sinabi mo na babalikan siya. Number 6, of course, conclude asking each one for practical application. Bago matapos ang lahat sa mga share nila, tatanungin nila sila. So, anong natutunan nyo at paano nyo ito i-apply sa inyong buhay? Hindi tayo concerned sa mga natutunan lang, kundi concerned tayo kung paano nila i-apply sa buhay nila. Halimbawa, ang pinag-aralan nyo, prayer, ang ganda ng insight niya. Sabi niya, talagang si God sinasagot ang panalangin. At talaga, si Jesus natutunan natin, grabe pala siya mag-pray tuwing umaga, madaling araw. Okay, ang dami niyang natutunang insight. Pero ang tanong ito, okay, how are you going to apply it? Anong gagawin mo ngayon, brother? Anong gagawin mo, sister? Paano mo i-apply yung natutunan mo? Bakit? Kasi kahit ang dami niyang magagandang insight, kung hindi niya na i-translate into practical application, that is nothing. Wala siyang kwenta. Nakuha niyo po. Amen ba, mga kapatid? Amen? Amen. Okay. Amen, amen. Praise God. Okay. Amen. Okay. Now, Pastor Jun, paano naman kung halimbawa, merong mga difficult person sa people sa group ko? How am I going to handle difficult people? Nakita niyo ba sa picture? Parang mga difficult people to. Iba-iba ang issues nila sa buhay nila. No? Pag-usapan natin yung ilang mga bagay na difficult person. Hindi natin pag-uusapan lahat. Marami yan sila. Pero ito yung mga major. Halimbawa, Pastor Jun, paano ko i-handle yung heckler? Ano yung heckler? Yung magulo tsaka makulit. Magulo tsaka makulit. Meron akong ganyan. Sa group ko ngayon, by the way, you know what? I was able to start a small group dito sa pinagsaservant ko ngayong church, sa Rockfish Church, dito sa Baligol, ng mga teens. Nakita ko sila dyan isang araw sa labas ng gate namin dito sa Kids International, mga nakatambay. Siniran ko sila ng gospel. And since then, I've been starting to meet them. Dati, twice a week, Sabado tsaka Huwebes.
May mga kukulit talaga, may magugulo. Paano daw i-address yung ganun? Ito, number 1, you have to recognize the contribution that they are sharing, then refocus the discussion. Ask the group to respond to his ideas or his statement. Halimbawa, alam niyo yun, yung nagdi-discuss na kayo sa small group, tapos may isang nangungulit sa likod, kailangan mo yun, i-recognize. Oy, nga pala, mukhang may pinagkikwentuhan kayo dyan, isama niyo naman kami. Okay, alam mo, natutuwa ako na laging nandito ka. Okay? Then, oo nga pala, mamaya na natin, kung meron kayong dinidiscuss, pwede ba mamaya na yan? Tapos respond again to the idea or statement of the group. Or ask, no? Meaning to say, idadirect mo ulit, yung makulit na tao, i-recognize mo lang siya, oy, natutuwa kami, nandyan ka. Baka may, may gustong i-share. Tapos balik mo din sa group. O nga pala, anyone, anong masasabi nyo dun sa, sa magandang insight ni brother ganyan o sister ganyan. In that way, pag normally makukulit, kaya lang sila makukulit kasi gustong magpapansin. Nakuha nyo? In positive way, no? Di pansinin na natin. Wala namang bayad yun di ba? So, ganun, heckler, makulit. Pangalawa, yung rambler. Ano yung rambler? Maistorya. Alam mo yung maistorya? Yung pag binigyan mo sila ng tanong, yung isi-share nila, sobrang haba to the point na nauubusan na ng oras yung iba. Kasi, may mga kilala kong ganyan na pag nagkwento, parang magka-climax na yung kwento niya. Tapos biglang, madadala niya uli sa mahabang kwento to another topic. May mga ganun no? Dati sa pinagpapastoran ko sa Kogyo, may isa kaming member na ganyan. Na medyo, pag nakakasalubong ko hanggat maaari, iniiwasan ko siya, hindi dahil sa ayaw ko siya. Kasi, pag nakawayan niya akong ganun at nakakwentuhan niya ako, kahit sa daan, sa kalsada lang kami, ang tagal nun, hindi niya ako bibitawan hanggat nakuha nyo. Pero, paano natin mapagtatagumpayan yung mga ganyang mga tao na pag nagkwento ang tagal at parang ayaw bumitaw, no? Ito ang gawin natin. Set rules on discussion time and quorum. Pwede nating sabihin bago magsimula, mga kapatid, ang gagawin natin, bawat isa can share 1 minute siguro ng kanilang insight. So, meron ka ng oras, di ba? Paano kung halimbawa, nagbigay ka na rin ng rule, pero tuloy-tuloy pa rin yung kwento niya. Ito daw ang skill. When there is a pause or break, thank him and refocus. Ano ibig sabihin niyan? Parang ganito. Sabi niya, alam niyo mga kapatid, ganito talagang yung natutunan ko. Ganyan, diretso. Tapos pag huminga siyang, at saka, pwede mo nang sabihin, oy, sister, thank you so much, ha. Tanungin naman natin yung iba. Pag may pause daw, ay, salamat sa iyong mga sinabi. Oh, sister, ano masasabi mo doon? So, parang, dine-direct mo sa iba para naman makapagsalita sila. Pero you have to acknowledge that person also. Okay? So, yun, yung rambler o maistorya. Obstinate. Ano yung obstinate? Ito yung mga taong matitigas ang ulo. Halimbawa, sinabi na sa Bible, sample, no, na ang pakikiapid, halimbawa, o pakikipagrelasyon sa hindi asawa ay kasalanan. Naka nyo? Pero may mga gantong na-encounter na ako. Sabi niya, ay hindi, iba ng panahon ngayon. Iba ng panahon ngayon. Baka 19 kopong-kopong pa yan, pero ngayong 2024, hindi na ganyan. So, paano mo i-deal yung mga taong matitigas ang ulo at ayaw na makinig doon sa opinion mo lang? So, ang dapat mong gawin ay kailangan gamitin mo na ang salita ng Diyos. Use Bible verses. And whenever you use Bible verses, ang gagawin mo, pababasa mo sa kanya to. Pag binasa niya, sasabayan mo ng tanong, susundan mo ng tanong, at sasabihin mo sa kanya, ano sa palagay mo ang sinasabi ng Diyos dyan sa iyo o sa atin? Naka nyo? Meaning to say, hindi mo tinatanong dito yung opinion niya. Ang tinatanong mo dito kung ano na yung sinasabi ng Diyos
doon sa Bible. Hindi yung ideas niya, kundi sinasabi ng Bible. Naka niya. Halimbawa, sinabi niya na, hindi, okay lang yung sumiping sa hindi asawa. Hanap ka ngayon ng verse. Ano sa palagay mo? Pabasa mo sa kanya. Tapos ang tanong, ano sa palagay mo yung sinasabi dyan sa'yo ng Bible? Pag sinabi niya, hindi kasi 2024 na. Oo nga, 2024 ngayon. Pero ang tanong ko sa'yo, ano yung sinasabi dyan ng Bible? Ang tawag doon, judo. Meaning to say, gagamitin mo na yung niya, yung lakas niya para siya. Tatanungin mo, ano sinasabi dyan ng Bible? Okay? Or kapag matigas pa rin ang ulo niya at gusto niya pa rin pilitin yung kanyang opinion na hindi ayon sa Bible, you can ask the opinion of other people or person in the group that is contrary to his idea. Pwede mong sabihin na, okay, ano masasabi mo nun, brother, sa sinabi niya? So, hindi mo siya aayunan, hindi mo siya aayunan, kundi tatanong ka rin ng ibang opinion, ano masasabi mo, brother, sa'yo? Ano para sa'yo? Ano ba? Acceptable na ba ngayon yung ganon? So, merong ibang idea na lulutang para makita niya na, uy, may mga taong ibang idea sa akin. Okay, kung ayaw niya pa rin maniwala sa Bible, then you ask for opinion and ideas of others. Okay, paano naman, pastor, yung mga taong know-it-all? Ano yung know-it-all? Alam niya lahat pag tinanong mo siya. At pag tinanong mo siya, hindi lang isang sagot. Sasagutin niyo na lahat. Tapos yung iba, wala nang maisagot kasi sinagot niya na eh. Diba? Ito yung, alam yung from Genesis to Revelation, na parang siya na talaga yung gustong maging leader. Diba? Yung pag may sumagot minsan, alam ko yan, brother. Ganito nakasulat yan eh. Tapos pag may nagsasalita, minsan, parang sosoplahin niya, pero ang totoo, pareho lang din pala yung sagot niya. Know it all. So, ano daw dapat natin gawin? Pwede mong gawin, use him as a resource, but suggest that we must generate ideas from the others first. Pwede mong sabihin, bago magsimula yung group, na, halimbawa, normally, itong mga know-it-all na ito, mga nag-aral sa Bible school, nag-seminary, o kaya pastor, matagal na sa ministry, na pag tinanong mo, gusto ibuhos lahat ng kanyang kaalaman para mag-display ng kanyang, ng kanyang mental prowess. Pwede mo siyang kausapin in a very polite manner. Sabi mo sa kanya, oy bro, alam mo na-encourage ka talaga kami. Kasi yung mga sinishare mo, it looks like talagang very, knowledgeable ka sa topic. Pero pwede ba, mamaya, ikaw ang tatawagin ko para, mag-wrap up ng mga ideas. At siguro, at the end, ikaw ang mag-end. Kumbaga, lahat ng ideas mo, ibuhos mo na. Pero bago siya, tawagin mo ng ibang mga members sa group. Sila munang sasagot. Okay? Give him a listening role and capitalize on his enthusiasm. Pwede mong sabihin sa kanya, bro o sister, pwede ba pakinggan mong mabuti yung mga sagot ng mga small group members natin. Tapos at the end, ikaw ang pagsasalitain ko ng huli. Okay? Medyo yun, wow, akong pinagsasalita ng huli. Siyempre, sasabihin niya yung mga magagandang bagay at syempre yung bagay na na will ultimately make him like, oy, si brother talagang maalam. Nakanyo. Pero hindi siya problema in a sense kasi nagamit mo yung lakas niya for the benefit of the whole group. Ayan, yung know it all. Paano naman yung mommy? Ano yung mommy? Yung deadma, pag tinanong mo, kahit anong tanong mo, hindi sumasagot. Sa grupo naman siguro natin walang ganyan. Pero when you start a small group, minsan may mga ganyan eh. Kadalasan yung mga taong ganyan, hindi kagad sumasagot kasi una, nahihiya. Pangalawa, sa aking experiences, yung mga hindi agad sumasagot kasi hindi sila aral o hindi sila nakapag-aral and so therefore iniisip nila baka mapahiya ako rito, baka magkamali ako. Nakuha nyo? So, ang pinakamaganda nito, ask non-threatening question to solicit participation. Meaning to say, pag nagtanong ka, wag mo na yung mga, may hirap na tanong.
Kaya nga, normally, ang tinatanong natin dito sa small group, yung ano yung masasabi mo? Yung opinion niya. Hindi yung, ano sa palagay mo sinabi ng Bible? Walang ganun, no? Kundi anong opinion mo? So, he can or she can like open up and start, nga, itong nasa isip ko, itong sinasabi sa akin ng Panginoon. Nakuha niyo? And whenever that person participates in the discussion, say something positive about his contribution. Pwede mo sabihin, natutuwa kami sa insights mo. Very good, ha? Keep on doing that. Iba naman. Ikaw naman. Tapos balik ka, ano ulit masasabi mo? Galing, ha? Ganda ng insights. So, binibigyan mo siya ng papuri, kumbaga. And that encourages the person to participate more in the future. Yun yung mga DEDMA. How about conversationalist? Ano yung conversationalist? Machika. Ano yung machika? Ito yung may small group kang ginagawa, tapos siya, may ginagawang another small group, meaning may mga kinakausap, may mga kinikwentuhan, nag-i-small group kayo, parang nag-i-small group din sila. So, kapag ganyan daw, ang gagawin natin is you get the attention of the person and ask him for ideas and share it to the group. Maganda yata pinag-uusapan nyo yan. Share nyo dito sa amin. When it is necessary, you can talk to the person gently and with love privately. You can ask him or her to help you make the discussion more beneficial to everybody by pointing out what needs to be done without making it appear that you are attacking him or her personally. Ano ibig sabihin yan? Kung talagang nadidistract ka sa kanya, kausapin mo siya, pero do not make it na parang nagagalit ka sa kanya o ina-atake mo siya o ayaw mo siya sa group. Pwede mo sabihin yung ganito, alam mo kapatid, na-encourage talaga ako na uma-attend ka every week. At nakikita ko very excited ka to share. Pwede bang makiusap na i-direct muna natin, i-accommodate muna natin yung iba and allow them to share. Pero we will allow you also to share your ideas in the group. Meaning to say, you're encouraging the person to help you manage the group. Bigyan mo siya ng role na ganun. And so therefore, he or she will cooperate next time. Nakanya? Matthew 5:9, God blesses those who work for peace, for they will be called children of God. Mga kapatid, ito ang maganda. Whenever you facilitate in a small group, you're actually working for peace. Bakit? Kasi yung mga taong dinadala natin sa Panginoon, nagkakaroon sila ng peace kay God. Nakuha niyo? Through Jesus Christ. And you know what? Because of that, you are called children of God. Amen?